Ma'am Rona, nag-check-in kayo ng July 8. Overnight na kayo doon. Nalaman lang ninyo na nawalan na kayo kinaumagahan na ng July 9. So parang halos wala pang isang Wala pang mga 5 hours. Kasi nag-check-in po kami mga around 10. gabi na nang dumating kayo. Gabi. Oo. Tapos mga around 2, kasi nung bago kami mag-check-in, yung anak ko nilalagnat. Kaya nagising ako para punasan siya ng basang damit kasi Okay. nilalagnat. Ano po itong chinek-inan ninyo? Kwarto ba? Villa ba? Nakahiwalay ba siya sa main building na open doon sa resort? Ano po ba ito? Actually, nasa second floor po siya. Tapos sa baba, bar po siya. Okay. Resto bar. Tapos sa second floor, Nandun, doon po mga kami kwarto. naka-check-in. Tapos yung itsura ng rooms na yun, pag ganun siya, tapos dalawang kwarto siya. Tapos dito kami banda sa may, Ibig nyo sabihin, isa lang ang access na pinto para makarating sa dalawang kwarto? Para makapasok sa... O may kanya-kanyang pinto? may kanya-kanyang kwarto, pero bago ka makarating sa kanya-kanyang kwarto, may papasukan ka na entrance na isa lang ang pinto din. Okay. So, ibig sabihin, dapat medyo secure, di ba? Kasi may entrance, tapos, so may pinto yun, tapos pinto pa ulit. Meron ba, ilang kwarto nasa taas? Ilang kwarto lahat yun? Dalawa lang. Dalawa lang. Meron bang nakatira doon sa... Wala, ilang kwarto? wala. Ang bago kayo mag-check-in, ang ini-insist ko talaga, dito kami sa kabila. Pero ang sabi nung worker doon, mas maganda daw yung kwarto na binigay sa amin. Kasi, May mga bintana ba ito? nung first time ko mag-check-in doon, kaya hindi ko na chinik. Basta nag-check-in lang kami, mga pagod, nilak ko yung pinto. Tapos Okay. yung bintana na yun, cover siya ng curtain paikot. Okay. So may bintana, covered ng curtain, pero hindi pwede makapasok ang tao sa loob ng bintana, gamit ang bintana. Yung nung after na nakawan ako, tapos chinik namin yung bintana. Yun, alam mo yung slide door, tapos may mga itak mo, tapos maghuhook siya. Ganon. Isa sa sliding door, kahit Bukas. nakalock siya, hindi siya gumaganon. Yung Alas 10 kayo na pumasok, nalaman mo na nawalan kayo anong oras na? mga around 2. 2 in the morning? 2 a.m. Ma'am, meron po ba tayong CCTV in the vicinity, in the area? Sa bar po meron. Kaso doon po sa taas, wala po. Pinaimbestigahan po ba ninyo ito? Kasi parang ang bilis lang eh. Alas Yes po, 10. Meron bang... pinaimbestigahan ko po yun sa pulis, ma'am. Pinacheck po namin yung mga bintana kung may bakas po na mga pangluloob. Wala pong nakita ang mga pulis doon. Ang mga lock namin doon, okay. Yung bintana, okay. Tapos po, willing po ako makipag-cooperate sa kanila, tumulong or magbayad, panagutin po kung sino yung nanguha. Pero kapalit po nun, ipapalocate ko po yung phone. O tama, Kaso, ayaw po iPhone ito, nila, no? connected sa Yes, pulis. iPhone. Oo. Naka-on po ba yung share location ninyo na Yes yan? po. Kami po ng husband, share location kami. Tapos yung mga kapatid ng husband ko, nag-share din po ng location. Okay. Tapos, pwede kasi yon last scene. Kung Yes saan po. yung last scene. Yes So, po. saan ang last scene? Nakita Last niyo scene ba? doon po sa the beach. Anong oras? 2 o'clock, 3 hours So, last after. scene. Tapos yung bantay po nila parang wala sa sarili. Hindi siya tumawag agad ng pulis. Tapos binulungan ko yung asawa ko. Sabi ko, kunin mo yung laptop doon sa kubo. Yung property na binili ko, may kubo kami doon. Ang nakatira, kapatid ko, kunin mo kasi... Anong oras yan? Sabi natin mga 2:15. Nag-drive siya doon, kinuha agad. Kasi gusto ko talaga malukit kung nasaan yung... Kung ganon, makuha mo man yun ng alas 3, more or less, pag sinabing 3 hours ago, alauna na nandoon pa. Which is still highly possible na nandoon pa nga, di ba, na hindi pa nakukuha. Ma'am Jonalyn, sino po ang assigned ninyo na parang, di ba, may 24 hours naman siguro talaga palaging tao na nagbabantay doon sa area? That day po kasi, ma'am, wala po kaming booking. Yan sila, nakiusap lang yan sa nagbantay na maki-check-in. Correct ko lang po yung term na sinabi niyang nakiusap. Nung nag-check-in po kami, nandyan po siya. Siya rin po ang kausap ko. Late na ako dumating, nakapag-oo na sila sa inyo. Kaya Oo nga, nakausap niyo pero ako. nag-usap- Kung nakikipag-usap ka sa akin ng tawaran ng bayad sa Oo, room, kasi nabigyan ko kayo ng discount. nag-usap Nag-down payment kami. ka. Wala kaming down kasi verbal verbal agreement. Tapos nung sabi niya ang room is 2,500. To sabi ko, pwede 2,000 na lang. To sabi niya, sige, 2,000. Tapos after that, binigay niya yung susi, umakyat na kami sa taas. Okay. Kailan mo huling nagamit yung telepono mo? Meron bang
Meron ka bang minessage? Meron ka bang tinawagan na pwedeng magsabi na oo, nagamit pa ito ng 10:00 ng gabi? Wala. Wala. Kasi normally, sino? kasi international yung number ko, kaya wala pa akong masyadong mini-message dito. Or Viber man lang? Or Wala. WhatsApp? Wala. Walang, hindi pa yun nagamit? Sinong huling nakakita na dala nyo yung telepono doon? Kaming mag-asawa, kung i-check din po nila talaga yung CCTV nila sa bar, baka po makita din doon na bit-bit ko. Kasi bit-bit ko yung anak ko, tapos Oo, may at saka bag ako, may bag ka. tapos yung asawa ko. Doon po talaga makikita kung ano ang... Kasi ang gusto ko lang i-establish dito na may dala kang telepono ha. Kasi mahalaga rin yun. Opo, Kailangan opo. ipakita natin Yes, na may opo. nawala. Pero kailangan ipakita ko rin na nawala yan doon Yes, dahil yes, dala ko. opo. Na-report nyo rin ito sa kapulisan. Yes po. Okay. 3 araw po kaming nag-backroad ng CCTV Okay. sa lugar ng The Beach Bar. Kaya lang po, sa labas, sa surroundings ng wala talagang Mm-mm. walang CCTV na naka-install. So, according naman sa caretaker nila, sabi ni Madam, yung may-ari ng resort, ay mapagkakatiwalaan naman kasi ilang beses nang may nangyari na nahulog, nawalan, ay sinasabi niya sa mga guests, sa mga bisita. Okay. Hindi niya magagawa na siya ay magnakaw. Ang ano ko po sa victim, Mm-mm. ipalocate yung niya, iPhone, para malaman kung nasaan. Okay. Yung may-ari po ng beach resort, si Madam, willing siya magbayad ng maglolocate. Oo, kaya lang ayaw po ng victim. Okay. Bakit pag ano ibig sabihin ng i-locate yung cellphone? Ano ibig sabihin nun, sir? I-triangulate? Ipa-triangulate? Opo, pagka iPhone po, iPhone yung cellphone, mababacktrack po yan kung nasaan yung location niya. Okay. So ano po ngayon, pagka binuksan natin yung laptop ninyo, last seen saan? Sa The Beach po. Nandun pa rin. Hindi ko lang alam, pero magsasabi yun, 3 days last scene, mga Kaya ganyan nga, lang. oo. Hindi ko lang alam kasi yung computer wala yung asawa ko nasa sugo. Pero correct ko lang po, sir, yung si police. Nandyan ka po, nakaupo ka lang, di ba? 2 hours kami ng asawa talaga, inano namin na malukit yung phone. Alam niya po yan kasi nandyan po sila 2 pulis. Okay. So ano po ang naging problema? Hindi na-locate po ba? Tinawagan ko po yung mga kapatid ng asawa namin kasi sure location niya hindi ma-detect. Tinawagan din po namin ang carrier namin na T-Mobile kasi kasi yung po na yun sila po talaga ang may rights na kung saan malulukit. Hindi din po nila malukit. Tapos ito po si Madam Junalyn, gusto po niya mag-hire ng expert IT daw. Kinukuha niya po yung Apple ID ko. Hindi ko po pwede ibigay yung Apple ID ko kasi hindi naman po siya detective. Kasi tama may nga mga naman private kami doon eh. Oo, hindi pwede. Tsaka ano yan, pag Apple ID mo, nandyan lahat. Credit Oo, card madami mo. po. Hindi po nila maintindihan ni sir. Hindi naman sa pang-insult to mama. Sila po yung pulis. Parang wala din po alam. Nakaupo lang po talaga sila. Ako pa ang tinatanong, ano na nangyari? Ganon pa po sila. Okay, I think ito, Shari, hindi ito pwede na ganyan. Kasi ako, I will have to agree. Hindi pwedeng i-give up yung Apple ID and password. Kasi masyadong maraming sensitive information doon. Yes po, ma'am. Hindi po nila alam yun. Oo, definitely hindi po, sir. Ang pwede lang po is gamitin yung mga apps, no? Ng Apple para ma-locate Sa ibang gadget. sa ibang gadget. Yes. Pero ang gagawa nun, sila pa din. Hindi po kayo. Hindi po pwedeng kayo. Or if at all, then I would rather that we bring it to the CIDG to be able to address that. If triangulation is required, that would be the cybersecurity Kaya nila yan triangulate. Yan ang tinatawag dun last ping. Kaya ako tinanong kung saan ba ninyo huling nagamit. Isa pa sana is, papatanong ko sana, meron bang nag-dust for fingerprints? Kasi Staff Sergeant Rodico Angulo, kung mag-dust ka for fingerprints, it can only show their fingerprints and fingerprints of those in the resort. If there is another set that is unidentified, then we will have persons of interest. Sinasabi po nila na nung chinek nila sa laptop nila is sa David yung last scene. Ayaw po nila ipakita sa amin. Paano po kami maniniwala na ang last scene nung phone is sa David? Ma'am Junalyn, nandyan ka po sa sa bar.
hindi po kami yung kayo po dapat mag-investigate. Lumapit po kayo sa sa asawa ko pero sana. dito na tayo, lahat na tayo apektado Wait, eh. So, ang kailangan natin, mag-cooperate. Sa sobrang dami na po ng guests namin na nag-i-stay for 5 days at nakabukas lang yung pinto nila halos magdamag. Yung mga laptop nila, nasa floor lang, nililinis ng mga staff namin. Wala naman po silang complaint. Lahat po ng Oo. mga reviews nila, Ay, yun na nga. puro thank you. Yun nga ma'am kung minsan Puro hindi thank talaga you natin, at pasasalamat Oo. dahil pero hindi lang talaga natin masabi at ma'am dun po sa baka pinagbibintangan masalisihan. nila, ma'am, marami po kaming witnesses na magsasabi na he is a loyal guy. He is a Oo. loyal staff at the resort. Yes, naintindihan po Dahil namin marami ma'am. pong naiwan doon na wallet, phone, Mm-mm. sa beach bar at kung saan-saan doon sa lugar. Siya po ang unang-unang nagbabalik. Kaya nga po ma'am, kaya lang minsan nga po ma'am baka nasalisihan tayo kaya maganda na rin na meron tayong CCTV. Para Opo. po Kasi ang pinopoint po nila kasi dito sa barangay at sa police station, inside job. Hindi lang naman yung taong yon ang maaari na nakapasok, alam niyo na, 2:00 ng madaling araw, o di kaya merong mga taga Saka ang nasa sabi bar. niya po, ma'am, Mm-mm. may sakit yung anak niya. So, ikaw na nanay, for sure, hindi ka makakatulog magdamag. Hi- Hindi mo napansin na binuksan mo nila ang Madam bintana. Junalyn, kung sakali. dumating po kami dito sa Pilipinas July 3. So, jet lag po ako, ma'am. Tapos plus nilalagnat yung anak mo, wala akong tulog. Kaya pag pasok namin sa room, July 3, meron- hindi ka pa naka sa jet lag mo? Anong petsa na? nakikinig ka pa po ba, Madam Junalyn? July 3, dumating kami. Bumiyahe pa ng malayo. Hindi niya po naintindihan yun kasi hindi naman po siya, ayoko na po magsalita kasi baka lang Sige, ano naman na yan ang hinahanap natin ngayon is proseso. Okay? Yes po. So sasamahan kayo ulit and then we will make sure that the necessary information, only the necessary information will be revealed, but anything that has to do with passwords or whatever, hindi, sa inyo lang yan. Opo. But we will make it known to them na, ito yung last. Actually, ang gusto ko sana ma-establish is that there were phones na nadala doon. Kaya ako tinatanong, sinong huli na tawagan? At the very least, papunta kayo doon. Oo. Ganon, anong oras, gabi na, meron ba kayong message na nakarating na kami dito? Ganyan. Magbabalik na po kami sa Hawaii sa Wednesday. Saka po, Yeah. ma'am, hindi pa po iniimbestigahan yung report nila, yung complaints nila. Nag-aas na po sila ng 180,000 na ibabalik po Hindi sa po kanila. totoo yun. Na wala pang patunay. Hindi po. Madam, wag ka po magsasalita ng ganyan. May record ka po ba na nag-ask ako sa'yo? Ang una Opo, po lang po, marami hindi kang po report tayo na makakarating nag-harassment dito. yung asawa ko. Kasi ang Pinakikita hinihiling ko niya lang sa po, mukha ko na yung yung pera niya, boyfriend ibigay niya, ko mag-usap harap-harapan kami. sa kanya. Boyfriend, bakit? Ba't may nadamay sa boyfriend? Siya po, siyempre alam po natin na ang foreigner hindi tayo ng business dito sa Pilipinas maliban lang kung corporation, di ba? Okay. So siya ang nakapangalan sa business. Si Eric po, yun po yung matagal ko lang kilala. Kaya sa nangyari, siya po sana ang gusto namin makausap kung anong suggestion. Ang sinasabi niya pong 180,000 na sinisingil ko, hindi po totoo yun. Okay. Sinasabi ko po, May video ako, 180 kaya total na yung nawala. cost, Yun yung cost. po. Okay. Wag po kayo magsinungaling, madam. Kasi Okay. kung Hindi pera ako lang ang habol ko sa iyo, nagsisinungaling. madam, Yan ang inaano ng asawa mo. Pinagmumura niya yung mga staff ko. Pinagigilitan niya sa akin. Hoy, na nasaan madam, ang pera bago, ko, gusto mo talaga, 180,000. ayaw ko na sana ikwento yung mga sinasabi niya. Pero inuumpisahan niya po ako. Si Vance po, yung bantay nila, drug addict po. Siya po mismo nagsabi sa akin. Kaya nanghihinala ko. Ay. Siya po mismo, ma'am. Sinabi niya sa akin na si Vance daw kaya Labas doon na- tulala po labas nung doon gabi ang na staff yun, ko. nung tinanong ko, sinabi sa kanya na asawa ko na, kausapin mo si Rona. Ang itsura ni Vance, yung parang wala sa sarili. Sinabi ko sa kanya, ano ang sabi niya, ma'am? Si Vance nag-drugs daw. Alam niyo pong nagda-drugs si Vance, dapat hindi niyo siya hinahire kasi ang tao pag naka-drugs, hindi po sila capable mag-isip. Kahit anong bait mo pag nakatrugs ka, nakakagawa ka po ng masamang gawain. Ito po si Madam Junalyn, kami na po yung victim. Sasabihan po ba kami na pasalamat na lang kayo at hindi kayo pinatay. Ay, mali naman yun. Wala akong sinabi Meron, pasalamat ang ilabas sabi niyo mo. po yung video. Maging magpasalamat Tapos na lang sigaw-sigaw tayo pa siya at na walang masamang nangyari sa 180,000 inyo lang kung yan.
kung totoong may pumasok na magnanakaw. Ilabas Kasi niyo po usually, yung pag may video kasi nagnakaw, nag-record may po sila. kriminal. Kap, mukhang mangangailangan na rin kami ng tulong ninyo dito. Lumalaki lang o dumadami po ang issue. But the point is, we need to establish lang po saan ba talaga nawala po ba talaga yung mga cellphone at mga gamit po ng isa sa mga resort guests dyan sa The Beach Resort. All other side issues on the matter of the use of drugs, we leave that up to you po. Although that person is actually one na nandoon in the premises, no? So kung mayroong reklamo ang both side, punta na lang sa barangay bukas. Bago po kami magpunta sa barangay, I think kailangan po muna namin silang dalhin sa PNP po. Yes, ma'am. Okay, para maging mapablatter Opo, officially. ma'am. Para mapablatter officially. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Samahan po natin tomorrow. Schedule naman po natin, ma'am. No? Tingnan natin kung ano pa po yung pwedeng gawin. Sa mga nagtatanong po, sa mga ngayon lang nakamonitor, ang nawala po is isang iPhone 17 Pro Max, isang iPhone 16 and cash po, 13,000 pesos Yes, lang po. Sasamahan po namin kayo, ma'am, sa Pundakit San Antonio, Zambales. Kung kaya tomorrow, ma'am, tomorrow po natin lalakarin. And gaya nga po ng na-mention namin, ma'am, kailangan po natin ng iba pa pong ebidensya. And kami po mismo, yung reporter po namin, titignan, ma'am, kung ano po yung sa last scene. Okay po. Bibigay po natin sa kapulisan, ma'am, yung last scene. Kung kailan po siya huling nag-active, no, yung phone. Kasi yun din po siguro yung hinahanap din Okay po po. ng mga kapulisan. Okay po. Salamat po. Magandang hapon po.